Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome muli dito sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng katotohanan sa buong mundo para ipahayag na ang Espiritu Santo nananahan sa katawan nating mga tao ay siyang totoong nag-iisang amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Na siyang dapat lang nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat para maging kaisa tayo ni Jesus sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos na tanging ang kinikilala na amang espiritual ay ang Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan. At sa araw na to, ang topic ko ay Spiritual War, Tatay Digong versus Roman Catholic leaders. Sinabi ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Gusto kong magbahagi sa inyo ng katotohanan patungkol din sa kasaysayan ng ating bansa para makita niyo ang katotohanan kung papaano ba nakarating ang relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa. Noong year 1521, March 16, itong si Ferdinand Magellan na isang Portuguese na utusan ng hari ng Espanya ay napadpad sa ating bansa sa parte ng Leyte. I think Limasawa ang tawag doon sa lugar na yon. At itong si Ferdinand Magellan ay may dalang rebolto ng Santo Niño. Siya yung nagdala ng relihiyon ng Romano-Katoliko na ipinakilala niya ang relihiyon ng Romano-Katoliko. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. At nasa dito sa talata ng Levitico, Kabanata 26, versikulo 1. Nasasaad dito, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na rebolto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Honestly, ang nagsasalita dito ay ang banal na Espiritu. Dahil ang Espiritu Santo lang ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng tao dahil ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Hindi templo ng mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Kaya dapat mo lang sambahin at ibigin ng higit sa lahat ay ang Espiritu Santo na nananahan sa iyong katawan at hindi yung mga rebolto na inukit sa kamay ng tao. Ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga rebolto dahil ang ating katawan ay templo niya. Templo ng Espiritu Santo. Nasasaad din ito sa talata ng Exodus, Kabanata 20, versikulo 4. Huwag kang gagawa ng imahe na anumang nilalang nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Dahil ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay ang nagbibigay ng buhay sa mga tao. Hindi yung mga kung ano-anong imahin na nakikita ng mata. Ang Espiritu Santo hindi mo yun makikita ng mata pero siya yung gumigising sa'yo sa araw-araw para patuloy kang mabuhay at maglakbay dito sa mundo. Ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Jesus ay siya ring Espiritu na nananahan sa katawan ng bawat tao ay ang Alpha at Omega. Si Jesus, honestly, ang naging mission niya ay maging tagapagsalita ng banal na Espiritu para magpahayag ng katotohanan ng Espiritu Santo lang ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng tao at dapat ang mga tao ay ang tanging sambahin lang at kilalanin na amang espiritual ay ang banal na Espiritu na nananahan sa ating katawan. Hindi ang mga pari na silang mga bulaang propeta na nanlilin lang na iniidolo nila ang kanilang sarili na sila yung tawaging Father at amang espiritual. Sa Exodus, nakasaad din dito, Kabanata 20, versikulo 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ang may pag-aari ng ating katawan. So, hindi kinalulugod ng Espiritu Santo na sumamba ka sa ibang Diyos na kinikilala mong Diyos. Dahil si Satanas, espiritu yon na Judas, na sinungaling, na siyang nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo dahil gusto ni Satanas na siya yung kilalaning Diyos. Pero si Satanas, yun yung Diyos ng mga sinungaling, Diyos ng mga bulaang propeta, na silang mga kampo ng kadiliman.
At sa unang Korinto, kabanata 10, versikulo 14. Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Honestly, itong si Ferdinand Magellan, isang Portuguese na nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko, ay isang bulaang propeta na nanlilang sa ating mga ninuno kung kaya yung kalayaan at kapayapaan sa ating bansa ay nawala dahil sinakop tayo ng mga Espanyol. Ang hari ng Espanya na si Philip II ay ang siyang pinuno at protektor ng relihiyon ng Romano-Katoliko. Sinakop ng mga Espanyol ni Philip II, yung hari ng Espanya ang ating bansa, at yung pangalang Maharlika, honestly, binurayan ng hari ng Espanya dahil inangkin ng hari ng Espanya na yung ating lupa ay pag-aari niya. Yan yung katotohanan. At tayong mga tao, honestly, wala tayong maitatago sa banal na Espiritu, sa Espiritu Santo na nanaan sa ating katawan dahil siya yung nagbibigay ng buhay sa atin. Ito yung sinabi rin ni Jesus. There is power once you receive the Holy Spirit. You will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth. Ako, sa sarili ko, nung hindi ko pa nakikilala kung sino ba talaga ako, kung sino yung totoong Diyos at ang mga spiritual ng aking kaluluwa, dahil honestly, nung sinakop tayo ng mga Espanyol, ang nangungunang relihiyon sa ating bansa ay ang relihiyon ng Romano-Katoliko. So ako, naging Romano-Katoliko, bago pa man ako isilang sa mundo, alam ko na naging Romano-Katoliko ako dahil sinakop nga tayo ng mga Espanyol na silang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. Pero pinahayag sa akin ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo, na siya yung Espiritu na nagbibigay ng buhay sa bawat tao. Si Jesus ay bugtong na anak ng Espiritu Santo, Mesiya ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan na ipahayag sa buong mundo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao hindi nabubuhay para sa sarili lang o dahil sa mga pagkain na kinakain ng tao. Ang katawan na walang espiritu ay patay. Ipinahayag sa akin ng banal na espiritu na kaya ka nabubuhay at umiira dito sa mundo ay dahil sa presensya ko. Ako ang iyong Diyos na lumikha sa iyo sa sinapupunan ng iyong ina. Bago ko pa man kita nilikha sa sinapupunan ng iyong ina, sinabi sa akin ng banal na espiritu na ikaw yung anak kong babae na pinili ko sa lupa na siyang magpapahayag patungkol sa kanya, sa banal na espiritu, na ipahayag sa buong mundo na siya lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na dapat sambahin ng mga tao sa ating katawan. Dahil ang ating katawan ay ang totoong tahanan ng espiritu ng Diyos. Hindi yung mga gosali na nilikha lang ng kamay ng tao. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan na hindi nakikita ng mata ng tao, ay ang nagbibigay ng buhay sa tao dahil ang katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng tao. So, ika-6 na paglikha, sinabi ng Panginoon noon. Honestly, ang kinakausap ng Panginoon doon sa ika-6 na paglikha ay hindi mga tao, kundi mga kapwa niya espiritu. At si Jesus ay naroon na noong bago pa manilikha ang mundo. Sinabi ng Panginoon, nalilikhain natin ang tao, lalaki at babae na kawangis natin. Honestly, ang tinanggap ng lalaki at babae na kawangis ng Diyos ay ang ating kaluluwa dahil yun ay espiritu. At ang kaluluwa nating mga tao, hindi yan mananahan ng forever sa ating katawan. Gayon yung aalis sa ating katawan kung kaya tayo mamamatay at lilisan dito sa mundo. At ang ating kaluluwa, babalik yan sa banal na espiritu para humarap sa paghuhukom. Dito sa lupa, alam ng Espiritu Santo kung anong ginawa ng tao. Dahil templo niya, ang ating katawan at siya yung nagbibigay ng buhay sa atin. So wala tayong itatago sa Espiritu Santo na siyang Diyos na makapangyarihan na may pag-aari ng katawan at kaluluwa natin. Ang ating bansa, honestly, ipinahayag ng banal na Espiritu ay ang kanyang lupang hinirang. Noong unang panahon, ang ating bansa ay walang relihiyon. Pero nabubuhay ng malaya, mapayapa, puspos ng kaliwanagan, kapayapaan at kasiyahan.
Ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan na siyang ipinahayag sa akin ng banal na spirito na nanaan sa aking katawan na siyang Diyos na aking parating kasama, na aking sinasamba, na ipinapahayag ko at pinakikilala ko at tinataas ko ang pangalan niya, na siya lang ang nag-iisang amang espiritual na dapat sambahin ng tao sa ating katawan. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito na ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. Maraming mga taga-iba't ibang nasyon ang napupunta noon sa ating bansa para makipagpalit-kalakal at barter ang tawag sa pakikipagpalit-kalakal. Honestly, yung sinasabi ng Papa ng Romano Katoliko, yung si Pope Francis, ay isang kasinungalingan. Sinabi niya na bawat daw relihiyon, all religion, will leads to the path of God. Honestly, kasinungalingan yun. Kasi, noong ang ating bansa ay naging tanyag, yung relihiyong Islam, dinala yan ng mga ngalakal. Kaya nagkaroon ng relihiyong Islam. Honestly, una pang nakilala ang relihiyong Islam sa atin bago pa dumating si Ferdinand Magellan. Kaya sinabi ni Dr. Jose Rizal na bago pa man dumating ang mga Espanyol ay may nauna pang kasaysayan. Ang nagaunang kasaysayan ay naging sentrong pangkalakalan muna ang ating bansa. Naging tanyag at kilala. Then, itong relihiyon ng Islam, kasi si Lapu-Lapu, Muslim yan. Si Ferdinand Magellan, yan yung Romano Katoliko, na nagdala ng relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa. Si Ferdinand Magellan at si Lapu-Lapu, naglaban niya sa Mactan. Gawa ng mga relihiyon. So, paano mo masasabi, Francesco, yung Papa ng Romano Katoliko, na lahat ng relihiyon, it will lead to the path of God. Kung ang mga tao sa aming bansa, sa ating bansa, ay naglaban-laban gawa ng relihiyon. Muslim at Romano Katoliko, naglalaban. Na, honestly, iisang lahi, nagkawatak-watak gawa ng mga relihiyon. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo lang, ang siyang nag-iisang Diyos at tamang espiritual na ipinahayag ko dito sa aklat na to. At itong aklat na to ay kalat na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Honestly, yung pangalan ni Tatay Digong ay naririto sa aklat na to. At para patotoo, ipakikita ko sa inyo yung pangalan ni Tatay Digong. Honestly, sa aklat na to, ipinahayag ko si Tatay Digong ay isang spiritual warrior, isang mandirigmang espiritu. President Rodrigo Duterte. Honestly, yung kalaban naman ni Tatay Digong ay yung mga tao na silang mga nagmamataas at nagmamayabang, na silang totoong mga magnanakaw, na nanakop sa ating bansa. Ang ating bansa ay sinakop ng mga Roman Catholic leaders sa pamamagitan ng Judas na si Ferdinand Magellan, isang utusan ng hari ng Espanya na nagdala ng relihiyong Romano Katoliko. At walang idinulot na kabutihan ang relihiyong Romano Katoliko, kundi pinapaghirap ang pamumuhay ng mga tao, inalipin ang mga tao sa ating bansa, na sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, which is kasuklam-suklam yan at wala yang kapatawaran sa banal na spirito, sa Espiritu Santo na nanaan sa ating katawan, dahil ang Espiritu Santo lang ang siyang totoong Diyos na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng bawat tao. Hindi ang mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na dinala ng Judas at bulaang propeta na si Ferdinand Magellan, na siyang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko. Honestly, si Tatay Digong ay isang espiritong mandirigma. Ang kinakalaban niya ay hindi yung mga tao na namumuhay sa spirito at katotohanan, kundi yung mga taong sinungaling na naglalakbay sa pagkukunwari, na feeling ng mga demonyo, mga banal sila. Well, honestly, si Tatay Digong palang murang bunganga niya, which is pinahayag sa akin ng Espiritu Santo. Si Tatay Digong kaya nagmumura, ang minumura lang niya yung mga kampo ng kadiliman. Dahil yung mga kampo ng kadiliman, sila yung mga naghahasik ng kaguluhan sa ating bansa, tapos sila yung mga feeling nila, sila yung mga banal. Honestly, sa politika, numerong pakialamero itong mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. Pero itong mga Romano Katoliko, sila yung nanakop sa ating bansa, na pinaghihirap ang pamumuhay. Dahil hinikayat pa ang mga tao na sumamba sa mga riboto, santo-santo na Diyos-Diyosan. Well, honestly, kasuklam-suklam
at walang kapatawaran sa Espiritu Santo na nasa katawan nating mga tao ang sumamba ka sa mga rebulto, santo-santo na Diyos-Diyosan. At sa banal na kasulatan, ipinagbabawal din ng Panginoon ang tawagin mong Father ang sino mang tao dito sa mundo na siyang amang espiritual mo. Ito nasasad to sa Mateo Kabanata 23, versikulo 9. Huwag niyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Ang ibig ipahiwatig dito ni Jesus, huwag mong tatawagin ang sino mang tao dito sa lupa na siyang amang espiritual ng iyong kaluluwa. Dahil tanging ang amang espiritual na nasa langit, ang banal na spirito, ang Espiritu Santo, ang siyang dapat mo lang kilalanin amang espiritual ng iyong kaluluwa, hindi ang mga pare. Honestly, yung mga pare, mga bulang propeta kayong lahat. Kahit hindi nyo tanggalin yung abito nyo, patuloy kayong gumawa ng ganyang pagsuot ng abito, hindi naman nyo kayang lilangin ng Espiritu Santo na siyang Diyos may pag-aari ng inyong katawan at kaluluwa. Dito sa mundo, pare-parehas lang tayong binigyan ng pagkakataon ng banal na spirito na maglakbay ng pansamantala. Ang buhay nating mga tao dito sa mundo ay may simula at katapusan. Dahil ang Espiritu Santo, yung siyang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng tao, ay siya ring Alpha at Omega. Ang ating katawan, sa oras na umalis na yung ating kaluluwa sa ating katawan, mamamatay. At yung ating kaluluwa, babalikan sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom. At ang Espiritu Santo ang maghuhukom. Alam ng Espiritu Santo yung mga pinagagawa dito ng mga bulaang propeta, ng mga pare, na hinihikayat nila ang mga tao na magrosaryo, sumamba sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan, iduluhin sila na silang tawaging Father at Spiritual Father, at yung pinaka-demonyo, yung Papa ng Romano Katoliko, na si Pope Francis, siya yung kinikilala ng mga pare na kanilang Holy Father. Honestly, wala kang itatago sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng katawan at kaluluwa mo. Si Tatay Digong, honestly, isa siyang spiritual warrior, an earth angel ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo. Ang katawan ni Tatay Digong, templo rin yun ng Espiritu Santo. Alam ng Espiritu Santo na ang kinakalaban ni Tatay Digong ay yung mga kampo ng kadiliman. Ang Roman Catholic leaders at mga American leaders na pakialamero sa politika sa ating bansa. Ngayon yung pangalan ni Tatay Digong, pilit mang ibinababa ng mga demonyo, mga kampo ng kadiliman, pero hindi mo kayang ibaba ang pangalan ng isang tao na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. Dahil kahit paanong pagbababa mo dyan sa pangalan niyan, ang Espiritu Santo ang magtataas sa pangalan niya. Ako bilang isang tinawag ng banal na spirito, itinaas ko ang pangalan ni Tatay Digong sa aklat na to na siyang spiritual warrior, anghel ng Diyos dito sa lupa, na siyang kumakalaban sa mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Honestly, si Tatay Digong gusto rin niyang ibalik ang pangalang Maharlika. At ito sinabi rin ni Tatay Digong nung si dating late President Ferdinand Marcos pa, yung ama ni Bongbong Marcos ang nakatayo noon na naging pangulo, sinabi ni Tatay Digong, tama talaga si Marcos, which is si dating late President Ferdinand Marcos, na dapat talagang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga kampo ng kadiliman, sa mga nasyon na nanakop sa ating bansa. Honestly, inari ng mga Espanyol, ng Roman Catholic leaders, nitong hari ng Espanya na si Philip II ang ating bansa. Ninakaw nila ang ating lupa at ginawang pag-aari ng hari ng Espanya ng Judas na si Philip II. Ang pangalang Maharlika na pilit nilang ibinaon sa limot, muli niyang ipapanganak ang pangalang Maharlika. Dahil ang banal na spirito, ang Espiritu Santo, yung siyang Diyos na makapangyarihan, ay ang spirito rin ng katotohanan na siyang nagsasalita para ipahayag ang katotohanan sa buong mundo. Nang Espiritu Santo lang na nananahan sa katawan ng tao, ang siyang totoong Diyos na dapat sambahin ng tao. Ito yung mission ko. Tinawag ako ng banal na spirito, ng Espiritu Santo na siyang Diyos na aking sinasamba at kinikilalang aking amang espiritual, na nananahan sa katawan ko na parating kong kasama, na gawin ang aklat na to para ipakilala siya sa buong mundo na siya lang ang dapat sambahin, purihin at ibigin at kilalanin na amang espiritual
at siyang Diyos na may pag-aari ng ating buhay. Dahil bawat katawan ng tao ay templo niya. At ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan na hindi nakikita ng mata ng tao, ay hindi kayang linlangin ng sino mang tao. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung mga bulaang propeta na lumalapastangan sa kanya. Ang mga pari, honestly, ang nagpapako at nagpapatay kay Jesus sa krus. Dahil hindi nila tinatanggap na si Jesus ay Mesiya at anak ng Diyos. Dahil hindi nila nakikita ang katotohanan na yung katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo. At si Jesus hindi nabubuhay para sa sarili lang niya. Ang Espiritu Santo at si Jesus ay parating magkasama, kaya sinabi ni Jesus na tanging ang Ama lang ang nakakakilala sa kanyang anak at tanging ang anak rin lang ang nakakakilala sa Ama, sa kanyang Ama. At sinabi rin ni Jesus na ako at ang Ama ay isa. Dahil ang Espiritu Santo at si Jesus ay parating magkasama. Sinabi ni Jesus, ang sino mang naniniwala sa akin, ay naniniwala rin sa Amang nagsugo sa akin. Ako, naniniwala kay Jesus, na templo ng Espiritu Santo ang katawan ko. Tinanggap ko sa mga aral ni Jesus ang Espiritu Santo na hindi pala ako nabubuhay para sa sarili ko lang. Ang Espiritu Santo pala ang parati kong kasama ang aking Diyos Ama, na parating kong kasama ang nagbibigay ng buhay sa akin. Kaya ako nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Bilang isang tagapagsalita ni Jesus at tagapagsalita ng Espiritu Santo, ang mission ko ay hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ninyo. At ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan na hindi nakikita ng mata ng tao ay ang may pag-aari ng buhay ng bawat sangkatauhan. At dapat na ng tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama, at magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at nang sa gayon, maligtas ang kaluluwa ng tao. Honestly, yung mga pare, kayong mga bulaang propeta, kahit paanong isuot nyong damit, ang inyong kaluluwa ay kulay uling. Uling ang kulay ng inyong puso. Dahil mga animal kayo na lumalapastangan sa banal na spirito para kayo yung kilalaning Holy Father o Father dito sa lupa at hikayatin nyo ang mga tao na sumamba sa mga riboto, santo-santo na Diyos-Diyosan. We are in the last days and many people are not aware that the holder of their life is the Holy Spirit, not the statue ng Romano Katoliko. Hindi ang mga Diyos-Diyosan, santo-santuhan, mga ribolto, rosaryo, hindi yan ang nagbibigay ng buhay sa tao, kundi tanging ang presensya ng Espiritu Santo na nanaan sa ating katawan. Honestly, si Tatay Digong, kahit pa anong gawing pagbababa ng mga kalaban niya para ibaba ang pangalan niya, wasakin ang pangalan niya, honestly, ang Espiritu Santo na nanaan sa katawan ni Tatay Digong ang siyang gaganti para parusahan ang mga demonyo na nagbababa sa pangalan ni Tatay Digong. Ako, tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya para ipahayag ang katotohanan na siya lang ang nag-iisang Diyos at Espiritu na may pag-aari ng katawan ng tao. Dahil bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. At ito yung warning ni Jesus. Beware of the false prophet who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ang mga pare, mga nakaabitong puti, putang ina. Kung kakalkalin mo ang baho ng relihiyon ng Romano Katoliko, lalabas at umaalingasaw. Maraming mga pare, mga pedophilia, rapists, na nilalapastangan nila yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Dahil bawat katawan ng tao, sagradong tahanan niya ng Espiritu Santo, templo yan ng Espiritu Santo. Dahil mga uhaw at hayok sila sa tawag ng kamundo at kalaswaan, yung katawan at kaluluwa ng kanilang kapwa ay kanilang hinahalay. Pero lahat yan ay open book sa mata ng Espiritu Santo. Dahil bawat katawan ng tao, lalaki at babae, bata o matanda, may ngipin o wala, templo yan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng buhay natin. Honestly, narito na tayo sa pinakahuling panahon, yung laban ng Armageddon. Ang laban ko dito sa mundo, hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa espiritong masasama na silang kampo ng kadiliman. Ang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa ay si Ferdinand Magellan
At dahil kay Ferdinand Magellan, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol, inalipin ng Judas na hari ng Espanya na siyang pinakaprotektor ng Roman Catholic na si Philip II. Ang pangalang Pilipinas, nanggaling yan sa Judas na hari ng Espanya na si Philip II. At bilang isang tagapagsalita ng banal na spirito, kailangan nyo nang durugin ang simbahan ng Romano Katoliko. Yung mga pare, magsama-sama kayong lahat dyan sa simbahan. Dahil naman simbahan na yan, susunugin na yan. At yung lupa na ninakaw ng mga Roman Catholic leaders sa ating bansa, dahil inangkin ng Judas na hari ng Espanya na siyang protektor ng Romano Katoliko ang ating lupa, muli niyong ibabalik yan sa Holy Spirit. Dahil itong lupa nating tinitirikan, lahat ng ang nakakita natin dito sa mundo, ang may pag-aari niyan ay ang Espiritu Santo. Hindi yung Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Yung katawan ni Philip II, templo rin yun ng Espiritu Santo. At itong si Philip II, matagal nang namatay dahil binawi ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa kanyang katawan. At matagal na yung nagdurusa at naghihirap sa impyerno. Kapag namatay na ang isang tao dito sa lupa, ang kaluluwa niya babalik yun sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom. At maliwanag na sinabi nga ni Jesus, ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Ang relihiyong Romano Katoliko, honestly, na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng demonyong si Satanas. Hindi iyan ang magkakapagligtas sa kaluluwa nyo para makapasok sa kaharian ng Diyos, kundi tanging ang tanggapin nyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan at ibigin nyo ang Espiritu Santo ng higit sa lahat dahil ang Espiritu Santo may pag-aari ng ating buhay para maging kisa tayo ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos, na maging kapatid tayo ni Jesus sa Espiritu, na pinanganak sa Espiritu at kilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos na kanyang mga tupa. Dahil si Jesus ay tupa, kordero ng banal na spirito na ipinapako at pinapatay ng saling lahi ni Abraham. Dahil nung panahon ni Jesus, yung mga pare na saling lahi ni Abraham, na tagasunod din ng Moises at Aaron, sinalungat din niya ni Jesus. Sinabi ni Jesus na bago pa man umiral si Abraham ay ako na nga. Kasi si Jesus bago pa man nilikha ng Diyos Ama ang langit at lupa, si Jesus ay kasama na ng Diyos Ama noong ika-6 na paglikha. Dahil sa ika-6 na paglikha, ang kinakausap ng Diyos Ama ay mga kapwa niya spirito at hindi tao. Si Jesus ay spirito, sugo ng banal na spirito, anak ng banal na spirito, misiya ng Espiritu Santo, na nagkatawang tao lamang kay Birheng Maria para maging daan, buhay, liwanag at katotohanan, para maging kaisa tayo ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos na tanging ang sinasamba at kinikilala lang na amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng ating buhay ay ang banal na spirito na siyang may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Dahil bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. Ang mga pare ay mga kampo ng kadiliman, mga bula ang propeta na nagsuot lang ng puti. Pero ang puso nila ay wala sa panig ng Espiritu Santo, wala sa panig ni Jesus, kundi na sa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito. Hinihikayat ng mga pari na magrosaryo kayo, sumamba sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan at iduluhin nyo na sila yung tawaging Father na siyang inyong amang espiritual. Pero yung mga pari, honestly, mga kampon kayong lahat ng kadiliman. Hindi nyo kayang linlangin ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng inyong katawan. Sa oras na bawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo, mamamatay kayong mga ulupong at ang inyong kaluluwa sa impyerno mapupunta dahil hindi kayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya at hindi rin patatawarin ng Espiritu Santo inyong kasalanan dahil nangahas kayong mangaral ng salita ng Diyos na hindi nyo kinilala at tinanggap ang Espiritu Santo sa puso nyo, ang inyong Diyos at amang espiritual. Bagkos, inidolo nyo inyong sarili na kayong tawaging amang espiritual dito sa lupa at hindi kayat nyo ang mga tao na sumamba sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Sa halip na dapat ay sa Espiritu Santo lang nananahan sa katawan ng bawat tao. Si Tatay Digong ay isang amang president, naging ama sa ating nasyon na may pagpapahalaga sa spirito at katotohanan, may pagpapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Kaya sinasabi niya, galit si Tatay Digong sa mga droga
Dahil ang droga, siya yung sumisira ng utak ng tao, iniiga yung utak ng tao para maging zombie, para maging bangungot sa kanilang pamilya. Kaya maraming mga tao ang nawawasak ang kanilang pamilya ay gawa din ng droga. Kaya galit si Tatay Digong sa droga. Dahil ang droga wala yung idudulot na kabutihan, kundi paghahasik din ng kadiliman. Honestly, yung patungkol sa EGK, itinakil ko din dito sa aklat na to. Kaya kung gusto niyo magkaroon ng kopya, i-google nyo lang. Hanapin nyo yung pangalan ng aklat na to na Life in 3 Parts by Lerma Novales Sarmiento at makikita nyo kung saan parte ng mundo makikita nyo kung saan parte ng mundo kayo makaka-avail para makakuha ng kopya ng aklat na to. Ang aklat na to ay kalat na sa iba't ibang panig ng mundo at ang misyon ng aklat na to ay para magpahayag ng katotohanan, para ipahayag sa buong mundo na tanging ang Espiritu Santo lang na nanasa sa katawan ni Jesus, na siya ring isang Espiritu na nanasa sa katawan ng bawat tao, ang siyang totoong nag-iisang Diyos at ang mga espiritual na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng tao na siyang dapat lang sambahin ng tao. Hindi nyo dapat iduluhin ang mga pari na siyang inyong amang espiritual sapagkat ang mga pari ay mga bulaang propeta na nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito na sila yung gusto nila na sila yung kinikilala ng tao na father dito sa lupa. Pero yung buhay ng mga ulupong na to, ng mga pare, may katapusan din at may simula at katapusan dahil ang may pag-aari ng kanilang buhay, may pag-aari ng kanilang katawan ay ang banal na spirito rin, ang Espiritu Santo. Templo rin ng Espiritu Santo ang kanilang katawan. Itong mga pare ay mga kampo ng kadiliman na silang nanlilinlang para lapastanganin ng Espiritu Santo na wag sambahin ng mga taong Espiritu Santo at doon sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Only the Holy Spirit is the only one God, the Holy Father, that we humans should honor with our body to become one body and one spirit of Jesus Christ. So that when we depart in this world, our soul will be free from sin to inherit the eternal life that Jesus Christ has promised. Jesus Christ is the only way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except Jesus Christ. Rejecting Jesus Christ is not the Son of God. You are rejecting the Holy Spirit that is in the body of Jesus Christ. It's not the Father of Jesus Christ who's as well the God that's giving life to yourself. Because you dishonor the Holy Spirit, not your Creator, not your Heavenly Father. Thank you for your listening. Until next time. Bye!